Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na kwento mo, opinion ko. Ito po ay mga totoong kwento na nangyari at mga experience ng ating mga migs. Ating isasalaysay pagkatapos gawa natin ng opinion. Kung kayo naman ay may mga kwento, i-comment nyo lang dyan sa comment section. Pwede rin ay i-email nyo ako sa buhaynasalitatv@gmail.com o di kaya i-message nyo sa FB page ko na Buhay na Salita TV. Isa sa mga nakakuha ng atensyon ko itong maikling pag-share ng kwento ni Johnson Timbal. Basahin natin mga migs. Sir, pwede pa explain yung paggagamot nila na gumagamit ng stick o yung posporo. Tapos tinutusok sa daliri mo or sa nilalagay nila sa between ng daliri ng paa mo. Na-try ko kasi yun. Wala namang nangyari na maga pa daliri ko sa paa. Dahil sa dinidiin nila, ilang araw din ako di nakalakad. Fake ba yan, sir? Kasi madami sila ngayon eh. Ito, Migs na Johnson, 2026 na. So marami talagang pagbabago sa ating buhay o sa ating environment. Pati mga pangalan ng tao, pangalan ng titulo ng tao ay nagbabago din. Kasi dati ang tawag sa mga walang trabaho, tambay. Ngayon, ang tawag sa kanila, faith healer. Dati ang tawag sa mga malalandi, pokpok. Ngayon, ang tawag sa kanila, influencer. So, nagbabago talaga ang pangalan ng titulo o ginagawa ng isang tao. So, tama ka, ang dami nila ngayon. So, mga tamad, ayaw magtrabaho. So, pinapasok yung ganyang larangan. Pero delikado yan. It's because yung mga totoong sinasapian, hindi naman guaranteed yun na kaluluwa talaga yun ang mangkukulam. Kunwari ganito, isang piloto, isang driver o nagmumotor, marunong mangkulam ng kulam ka tapos tinawag mo, edi sana may nabalitaan na ng disgrasya dahil ng kulam. Wala, di ba? At saka sa dami-dami ng pinatay, ginilitan na mangkukulam kuno, ni isa walang nakaburol. Ilang tambay ba ngayon naging faith healer at naggilit-gilit sa leeg? Kung bibilangin mo sila araw-araw, ilan yung minumudos nila, ginigilitan kuno nila. Kung bibilangin mo yan, edi halos nasa 1/4 na siguro o tansya lang ito, nasa 1/4 na siguro ng population ng Pilipinas patay na. Pero bakit ganun? Mas lalong lumalaki ang populasyon ng Pilipinas. Hindi tukma sa census kanilang mga ginagawa. It's because yung mga natatawag nila, yan yung mga spirit guides ng mga orasyon. So, yun yung mga fallen angels na nangarap na magkaroon ng katawan ng tao pero hindi sila biniyayaan ng Diyos o ng universe. Kaya yun, gustong-gusto nilang makapasok sa katawan ng isang tao para ma-experience. At ito pa, Migs na Johnson na kung fake ba yan o hindi. Self-explanatory na eh. Ikaw na mismo makakasagot sa tanong mo. Wala namang nangyari na maga pa daliri ko sa paa ko. Dahil dinidiin nila. Ilang araw din ako, di makalakad. So, ikaw na makakasagot niyan kung fake ba o hindi. I hope na-gets mo yung point. Tsaka ganito yung mga sinasapi nila, yung pinapasapi nila mangkukulam, napapansin ko, bakit walang mangkukulam na ngungo? Diba? Hindi sana, pagsapi doon, ngungo din. Ha? Sino ka? Hindi mo ko kilala, may alala na ang inanaong yan. O, diba? At saka, wala ding sinasapian, wala silang ginagamot na ngungo. Diba? Kasi, pag ngungo, diba, isipin mo sa mga sinasapian, yung tinutulungan ng mga pare, diba, nag-iiba yung boses. Yung babae, nagboboses lalaki. Yung lalaki, nagboboses babae. So pag yung ngungo ba sinapian, mag-iba din ba yung boses?
Di ba? Iipitan nila. Sasabihin ng ay, ay, ay. Siyempre, hindi na yun kaluluwa ng ngungo. Kaluluwa na yun ng kukulam. So, anong sasabihin ng ngungo? Mag-iiba ba yung boses niya? Magiging ngungo ba na babae? Baka sabihin din naman ng mga kumbatero ko na yan, ngungo din yung mangkukulam. Pasintabi lang sa mga ngungo ha. Nirespeto ko kayo pero yung existence nyo is malaking tulong sa society para ma-determine yung mga ganitong modus, yung mga pasampa-pasampa kung peke ba o hindi. So, I don't mean anything na negative So, ginawa ko lang example para ma-explain sa kanila kung peke ba o hindi yung mga pasampa-pasampa na yan. Kasi, kung pagbabasihan nyo, yung mga tinutulungan ng pari na totoong sinasapian, nag-iiba yung boses Yung babae kayang magboses ng lalaki, nagsasalita ng Latin, 'di ba? So bakit yung mga pinapasampa nila ng mga mangkukulam kuno walang naglalatin? 'Di ba? Sure ako, ngayong 2026 merong isang kumbatero na magpapasampa tapos meron niyang kakutsaba na siya yung pasyente ko maglalatin din para sasabihin na mangkukulam. Alam ko na yan. Tsaka ito yung kunan nyo ng base. Kasi kung yung babae kayang magboses lalaki dahil sinapian, so ibig sabihin walang ngungo na mangkukulam. At wala ding nakukulam na isang ngungo. At ito, what if may isang pipe, mute, walang kakayahan magsalita, pasapian, nakulam siya. Walang ganun na nakulam walang kinukulam na ganun So, ano yung palusot doon? At saka, hindi naman talaga nila nakikita kung mangkukulam talaga yun o espiritu na mangkukulam yung sumapi. Kasi, eto tinatanong pa nila, sino ka? Anong klaseng elemento ka? Anong klaseng nilalang ka? So, ibig sabihin, walang mga third eye ang mga yan. Hindi nila alam kung sinong sumapi. So, pwede silang linlangin ng demonyo. At yung pasyente, magiging open na yung katawan sa pagsapi ng demonyo. At saka kung totoong mangkukulam yan, hindi yan basta-basta lang na magpapaparusa Papayag ka na lang na parusahan ka. Dapat magdedebatehan yan, batuhan yan ng Latin. Bakit walang ganun nangyayari? Dahil ba yung pasyente ko ninyo ay siguro hindi marunong mag-Latin, hindi na seminar, hindi na bigyan ng workshop. Diba? Dapat nagbabatuhan niya ng mga Latin na mga orasyon. Pero wala aray lang. Aray, suko na ako. Tapos gilit-gilit, ganon. Di ba? So, ang daming loophole sa ganyan na pamamaraan ng panggagamot Kung pagbabasihan nyo sa iba't ibang relihiyon, kahit nga sa Islam, ang totoong pagbaklas ng black magic, sinusuka talaga. Kahit din sa Katoliko, mga exorcism, final na pag-cast out sa demon, yun na alaman mo ng pangalan ng demon, sinusuka din. Sumusuka talaga kasi ini-expel nila sa katawan nila yung negative energy. Hindi yung pagpagpagpag ng alisin mo yung sakit ng taong to. Tapos papagpagpagpag lang sa katawan. Wala ganun. Ang totoong pagbaklas talaga, sinusuka yan. Pinapainom mo yan ng pangpabaklas. Mga spells or high frequency words na ibubulong mo sa tubig kasi may memory yung tubig, yun yung iinumin niya para expel sa katawan ng tao. At ito pa mga migsa, kung totoo yan na natatawag nilang espiritu ng mga mangkukulam o mga elemento, bakit hindi nila pasapiin sa hayop? Si Jesus Christ nga pinasapi sa mga baboy yung mga espiritong sumapi sa isang tao na ginamot niya, di ba?
nagbabasa ng Biblia ng mga bugok na yan, makikita nila, mababasa nila doon na inilipat ni Yeshua yung mga masasamang espiritu doon sa katawan ng mga baboy. Kung totoong sa Diyos yung kapangyarihan nila, sana nagagawa din nila yon. Bakit puro sila palusot? Kaya mga MIGS, 2026 na, matuto na kayong mag-analisa sa mga bagay-bagay. Gamitin yung mga common sense nyo. Huwag kayong basta-basta magpapaloko. Dahil kayo mismo, kaya nyong gamutin mga sarili nyo. Kung naniniwala kayo sa Diyos. Meron ng mga dasal, may mga orasyon pa nga na tinuturo. So kayo na mismo ang dapat gumamit nun sa mga sarili nyo. Kayo na mismo ang mag-usal, magdasal para sa ikakagaling nyo. Huwag na kayong gumastos. Bayad-bayad kayo sa mga ganyan. Pinipirahan lang kayo, magpapatawas lang, magpapasubay, may bayad. Kunwari, libre lang pero ayun, tatakutin ka, hala, nakulam ka, ganun. Tapos pagbabayarin ka ng certain amount para magamot ka daw. Modus yan. Dati ang tawag sa mga yan, mga budol eh. Ngayon mga spiritual warrior. Kaya mag-ingat kayo mga migs. So ayun mga migs, maraming salamat po sa pagpanood. Paki-like ng video at paki-share po ito sa mga kilala nyo. Yun lang po. Kita-kits until next topic. Thank you.